Ipinahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na mag-i-inhibit siya sa kaso laban kay Senator Cheese Escudero bilang dating abogado nito. Ang investigasyon ay may kaugnayan sa umano'y pagtanggap ni Escudero ng donasyon mula sa isang government contractor noong 2022 elections. Para pag-usapan yan at iba pang isyu, makakasama natin si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng taga-subaybay ng One Balita Pilipinas. Attorney, ano po yung pinakahuling update dito nga sa issue ng 30 million na 30 milyong pisong donasyon po kay Senator Cheese Escudero mula kay Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction? Nung isang linggo po ay sinubukang personally serve kay Mr. Lubiano ang show cause order, ngunit hindi po ito tinanggap ng kanilang gwardiya sa kanilang building dahil sa kadahilanang wala daw silang authorization. Kaya nga po kahapon ng umaga, ipinadala po ito ng aming Political Finance and Affairs Department sa pamamagitan po ng registered mail. Bibigyan po siya ng ilang araw po para makasagot dito at magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat makasuhan sa paglabag ng Section 95C ng Omnibus Election po. Bukod po sa pag-inhibit sa kaso ni Chairman Garcia, paano tinitiyak ng komisyon na mananatiling patas at credible itong proseso kahit naging dating abogado siya ni Senator Escudero? Una po sa lahat, yung pong kanyang pag-inhibit ay pagtitiyak na wala po siyang magiging parte sa investigasyon na ito. Pangalawa, yung investigasyon po ng aming Political Finance and Affairs Department ay magiging transparent, magiging unbiased po ito at walang papanigan. Mangyayari nga po nito, ipapatawag pa nila si Mr. Lubiano. Yun po yung hiling nga ni Chairman Garcia na baka hindi sapat lang yung pong mga papel. Siya po mismo ay ipapatawag nila para magkaroon ng clarificatory questions, pati yung mga investigador. At pagkatapos po nito, isusumite ang rekomendasyon ng PIFA at sa buong Commission and Bank po. May target po ba ang COMELEC kung kailan matatapos ang investigasyon at ilalabas ang rekomendasyon kung may kasong dapat isampa? Wala naman pong naiset na hard target dahil alam po natin napakaraming dapat maimbestigahan sa bagay na ito. Hinihingi rin po namin ng mga dokumento at sertifikasyon mula sa DPWH, pero dahil nga po nauna nang umamin under oath sa Kongreso si Mr. Lubiano, siya po yung kauna-unahang pinadala ng show cause order dun sa 52 na mga contractors na nakita po dun sa mga sources. May ibang kandidato pa raw na maaaring nakatanggap din ng donasyon mula sa mga government contractor. Yung huli po yata tayo nag-uusap, we're talking about 4, 5 candidates. Ilan po ba talaga yung mga ito na so far nasimulan na ng investigasyon maliban pong itong kay Senator Cheese at kay Lubiano? So far po, ang nakita po namin ay may 7 kandidato mula sa national positions, senators po yan, tsaka mga congressmen, 15 po dun sa political parties at mga party list groups. Nadagdagan pa po yan ng siyam dahil meron din po kaming nakita ng mga kandidato for governor, vice governor at iba pa. At inutos na rin po nga pala ni Chairman Garcia na suyurin na rin po pati yung mga local sources dahil baka merong mga local contractors din na nag-donate sa mga local candidates. At kaya nga po pinakaunang hakbang, pag nakita po namin ito, ay humingi ng dokumento mula sa Department of Public Works and Highways. And so far, ano po yung initial findings dito sa... So ilan po total so far ang iniimbestigahan ulit, Attorney Laudianco? 7 national candidates, 15 political parties. Tama po, 15 sa political parties at party list groups at meron pong siyam na mga local firms na ang nakita na po namin, 2 para sa governor at 2 para sa vice governor. Okay. Ano po, may common ano ba sila, yung mga na-violate? Is it the same yung pagdodonate po ng isang individual na may ginagawa na proyekto sa pamahalaan or connected sa kumpanyang may ginagawa sa pamahalaan? Tama po kayo. Yung 95C po ng Omnibus Election Code, ang pinatutungkulan po niyan, at ito yung parte ng investigation ngayon, ay tungkol sa merong mga natural persons or juridical entities na merong kontrata or subcontract sa ating pamahalaan for goods, infrastructure, or services. So kung titignan niyo po, hindi lamang infrastructure itong tinitignan natin ngayon, kundi lahat ng uri ng kontrata sa pamahalaan. Yan po yung bagay na iniimbestigahan ngayon sa nabanggit po na bilang. At ang naging kliyente lang so far ni Chairman Garcia ay si
Senator Cheese doon sa mga inimbestigahang kaso. So doon lang siya mag-i-inhibit? Tama po ba? Sa ngayon po, yun po yung kanyang nabanggit, nag-iisa pa lang naman po. At ang masasabi po kasi natin dito, Ma'am Cheryl, tinitignan din po natin ng lahat. Una pong ina-establish, meron pang donation talaga na nagawa. Ikalawa po, dahil may ikalawang bahagi po yung 95. Kasi bawal din po sa kahit na sino mang tao, hindi nga po kandidato, kahit sinong tao na manghingi, mag-solicit o kaya po ay tumanggap ng mga pinagbabawal na contributions na nakalista doon. So kung mapapansin niyo po ito, pag na-establish po namin yung fact ng donation, ay kasunod na pong ipapatawag yung mga kandidato na tumanggap ng donasyong ito. At the reason why nauuna si Senator Cheese ay dahil doon sa pahayag ni Lubiano sa Kamara po. Tama po kayo dahil kahit wala pa po yung certification mula sa DPWH, under oath naman po yung kanyang statement doon sa Congress. Kaya siya na po yung minabuting unahin ng Commission on Elections. Kagaya po noon ay umaamin na siya. Ano ang posible pag nakita pong guilty? Ay ano po yung mabigat na parusa, pinakamabigat na parusa na maaring kaharapin ng isang nakaupo na po na official? Alam niyo po, ang paglabag ng Section 95, kasama na yung pinag-uusapan nating Section 95C, ay isang election offense, kasong kriminal po ito. Ang parusa po ng kasong kriminal na yan para dun sa lalabag ay pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal po ng karapatang pumoto at yung perpetual disqualification to hold public office. Ang kaso po ay isasampa ng COMELEC dito sa Regional Trial Court dahil alam naman po natin, pagdating po sa pagkakakulong at pagpataw ng mga nabanggit na parusa, korte po ang makapagpapataw niyan. Depensa po ba yung pag sinabing hindi naman ako connected or it's my own money that I used? Kahit na bahagi ako ng kampanyang yon. Alam niyo po, pwede naman talagang sabihin nila yan. Pero ang sinasabi po kasi natin dito, yung mga elemento ng Section 95. So yung pong act ng pagbibigay ay talagang yun ang tinututukan at yung pag-act din po ng pagtanggap. Titignan po natin kasi ito nga po yung parte ng investigasyon na merong parte na merong issue legal. Hayaan po natin sila magbigay ng kanilang depensa at i-resolvahin po ito ng ating mga investigador at iaakyat ang kanilang rekomendasyon sa Commission. Kailan po ulit inaasahan na ang pagsagot ng kampo ni Senator Cheese? Sa loob po yan ng 10 araw mula nung kanilang matanggap. So kung may kahapon po ay na-registered mail, as soon as matanggap po at magkaroon na ng return sa amin na na-serve na po ng Philippine Postal Corporation sa kanya, meron po siyang 10 araw para magsumite ng kanyang pahayag. Ano po ang mga reforma o hakbang na plano ninyong isulong para mas mapatibay ang regulasyon sa campaign donations? Una po sa lahat, hindi po bago yung mga reforma isinusulong ng COMELEC bilang amendment sa mga umiiral na batas. Meron na po kaming naunang proposal ng 19th Congress na revised Omnibus Election Code. Hindi po ito naging batas noon. Muli po namin isususog ito sa 20th Congress. Kasama po sa mga amenda na yan ay yung pagpapalakas ng mga batas patungkol sa disclosure ng ating pong mga contributions at expenditure. Yung reporting mechanism na dapat po pati yung mga pinagbibigyan, pati yung mga kumpanya na mayroong pinagpapagawaan ng mga posters, dapat po silang lahat ay obligado under law na mag-disclose sa COMELEC. Nang sa gayon, may pamamaraan po ang COMELEC para i-check kung tama o mali ang mga nakasaad sa SOSE na ang mga kandidato lamang ang nagsusulat. Ikalawa pong reforma na isinusulong namin dito ay yung mas malalim at mas matalim na pangil ng batas pagdating sa parusa. Marami po kasi mga iba't ibang klase dyan na election offense na hindi halos pare-pareho lang po yung parusa. Ngunit alam po natin na hindi naman din po pare-pareho yung bigat ng pagkakasala na ginagawa nila. Ilan lamang po ito sa reforma na sinusulong ng COMELEC. Attorney Laudianco, isa pang issue po, yung proklamasyon ng Gabriela party list para sa ika-64th na party list seat. Tuloy na ho ba ito bukas? Tuloy na po ito bukas po ng hapon at gagawin po ito sa COMELEC Session Hall. Ang kadahilanan po dito kasi nung nagproklama ang COMELEC at kami nag-compute ayon po sa CARPI ruling dito po sa ating party list law, lumalabas ang nafilapan lang po natin ay 19.7 something na % ng ating existing Congress. Ayon po kasi sa ating saligang batas,
dapat 20%. So kinulang po tayo dito. Dahil dito, minabuti po ng COMELEC na i-recompute, dagdagan ng isang seat po para maging 64. At the very least po, na-comply po natin yung 20% requirement ng ating saligang batas. Muli po, ang Gabriela Party List po ang nakatanggap po ng 64th seat at sila po ay maipaproklama bukas sa Commission on Elections sa hapon. So bukod po kay Sara Elago ng Gabriela Party List, posibleng may iba pa bang iproklamang party list representatives matapos ma-disqualify ang Duterte Youth Party List po? Hinihintay na lamang po namin na maging final and executory decision po mula nung na-promulgate ito at ito po yung mangyayari 30 araw dahil ito po yung cancellation ng registration. At ngayon po, alam din namin na may nakasampa na kaso patungkol dito sa ating kataas-taasang hukuman, kung wala po may issue na temporary restraining order ng COMELEC, sa loob po ng 30 araw, magiging final at executory ito, mag-i-issue po ng writ of execution at kasabay po niyan, sa execution na yan, yung pamamaraan kung paano i-determine sino ang mag-ahawak ng 3 upuan na babakantehan po nila. Ito ba'y may madadagdagan sa itaas? Ito ba'y huhugutin mula pa doon sa mga party list na nakakuha ng boto sa may bandang ibaba? Kailan po magtatapos yung 30 araw? Hindi ko lang po matandaan kung kailan na eksakto ngayon, pero suffice it to say po na mula nung ito'y nilabas namin, 30 days po para maging final and executory kung walang TRO mula sa Supreme Court. At paano po yung didesisyonan? Yung huling sinabi nyo, Attorney Laudianco, na kung paano pipiliin in case na mabakante? Kasi 3 seats po ang Duterte Youth, di ba? Bibigyan ba ng extra seats yung mga nasa taas? Or mag-declare kayo ng additional 3 party list groups na makakakuha ng tig-isa pang seat? Hindi pa po namin masabi ngayon kung paano ang distribution yan, kung sakali mang mangyayari ang bagay nito. Inaaral na po ng aming Supervisory Committee at Law Department yung computation patungkol dyan. Isa po ang malinaw dito, magkakaroon po ng computation at malalaman natin meron ba madadagdagan ng seat o manggagaling lamang ang 3 seat na yan mula doon sa tulong bahagi ng ating computation. Marami pong salamat, Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC.